Magandang umaga mga kailaw. Pwede na po tayo maupo. Purihin ng Panginoon. We are now in our second week of February. Kailan ba February 14? Saturday. Ayan. And I praise God. Everything is done. At muli, ngayon lang ulit tayo nagkita yata, no? Mga isang taon yata tayo hindi nagkita. Last na nagkita tayo, 2025. Ay, nagkita pala tayo ng 2026 sa May. Pero, syempre, ngayon lang ulit ako napunta dito. Kalipas ang isang taon. Ayun po. Tayo ngayon ay nasa tema natin na Shana All. This is our theme for this whole month. Ano po? From wishing to witnessing. Ayan. Di ba marami tayong mga gano'n ng mga ano ngayon? Yun na daw ang uso-uso ngayon. Shana All. Ayan. Pag nakikita natin na yung panalo, yung magagandang bagay na nararanasan ng ibang tao, ayan, sinasabi din natin na sana all. Sana ako rin, di ba? Parang ganun yun. Sana ako rin, sana kami rin, di ba? Sabi nga, pero there is a positive connotation. Meron naman positibo tungkol doon. Kasi, lalo na kung magandang bagay, di ba? Parang, ako rin sana, di ba? Sabi nga nila, meron daw tinatawag na, sabi nila doon na, positibo na pagkaingit, sabi niya. Diba? Lalo na kunwari, makikita mo na lumalalim siya sa pananampalataya sa Panginoon. Diba? Sabihin mo, sana ako rin. Diba? Nakikita mo siya nagpe-pray. At ramdam niya yung presensya ng Panginoon. Sabihin mo, sana ako rin. Kaya positive naman. Pag nakita mo na lumalalim siya sa pananampalataya, nagsasong lead. Gusto mo rin mag-song lead, sabihin mo, Shana All, di ba? Mapapasana all po tayo. At kalakip po nito, ang verse po natin is Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Sabi niya doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya po dun sa puso na yan, di ba, merong heart, soul, mind, and strength. At the first week, ang topic po natin is love the Lord your God with all your heart. So, nilagay ko po dyan yung verse, para sa akin na this verse, kailangan po natin, no? Every time, kasi ang topic po natin ngayon, David, no? Gusto ko lang din pasadahan. Nilagay ko yun sa Psalms. Yeah. Sabi niya dito, Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times. Diba? Oh, Papa people, no? Oh, people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Diba? Selah. Kinakailangan natin i-pour out lahat ng puso natin. Kaya love God with all your heart, di ba? Si David kasi, nakita ko, sabi nga, ang tawag kay David is, man in God's own heart. Kung bakit ganun na lang siya tawagin, or yun yung title niya sa Bible, no? Kasi, every time na meron siyang gagawin, or yung meron siyang, or ano ba niya, dati akim na, di ba? Meron siyang responsibility. He pours out his heart to God. Di ba? Kahit may, kunwari, inaaway na siya, marami siyang kalaban, binubuhos niya talaga yung puso niya sa Panginoon, sinasabi niya lahat ng nararamdaman niya. Di ba? Kaya nga minsan, hindi maging masamang maging emosyonal sa Panginoon. Di ba? Kasi, alam naman natin na doon sa puso natin, di ba? Doon yung emosyon natin, di ba?
Kaya kapag galit ka, sinasabi sa'yo, kalma ka lang, kalmahan mo yung puso mo. Di ba? Yun yung sinasabi natin. Kapag masaya ka naman, sobrang saya mo, di, saglit lang, kalma ka, relax ka, heart attack. Di ba? Yun yung inaano natin kasi nasa puso, okay? But now, on our second week, our topic will be, love the Lord your God with all your soul. So soul na po tayo, no? Sabi niya dito, ayan, love the Lord your God with all your soul. So yun po yung ating tema ngayon, nitong linggong ito. And, do you not know that our heart, ayan, sabi niya, legit love, rules of attraction, loving God with your soul, or with all your soul. Our heart, or our body, longs for God. Sabi nga, saan ba doon nakatira ang soul? May mga ganon. May mga ganon. Pag pinasa mo, pag sinearch mo sa Google, sabi niya, minsan daw, nasa puso. Kasi, the soul also reacts or meron din siyang emosyon yung soul natin. Kaya nga, kapag ang tao, sabi niya din sa Biblia, kapag daw namatay ang tao, di ba ang soul is kaluluwa? Siya yung dudusain. Kasi itong katawan natin na ito, di ba, we are made up of body, soul, and spirit. Ang spirit, sabi niya sa Biblia, babalik siya sa Panginoon. Ang katawan ito, ang body na to, babalik sa lupa. Kasi doon nagmula. At ang kaluluwa natin, yun yung haharap sa Panginoon. E paano siya parurusahan o makakasabi niya doon, habang buhay siya makakaramdam ng pagsisisi. Habang buhay siya makakaramdam ng pighati. E paano magpipighati yan kung walang pakiramdam, di ba? Kaya nga, ang kaluluwa, sabi nila, yun ang isa sa nakakaramdam. Sabi mo sa atin mo, nakakaramdam ka pa ba? Kaya sabihin, may kaluluwa pa siya. Ano? Pag nasasaktan ka, nasasaktan yung kaluluwa. Sabi naman nila, pag masaya, kaya kasi sa katawan natin, sabi niya, meron yung tinatawag na pineal gland, tama ba? Ngayon yung nagpo-produce ng melatonin. Okay. Kapag masaya ka, di ba? Sorry, hindi ako ganun ka sa science eh. Yun yung nagpo-produce good hormones, di ba? Happy hormones. Kaya kung masaya tayo, siguro ito yung pinagmumulan. But, sabi naman ng iba, ang soul daw nagko-connect sa body natin and sa emotion natin, sa heart natin. So, it's not only in one place, sabi niya nga, but it is our whole being. Also, okay, our soul is also our whole being. And our whole being, okay, desires for something. Ibig sabihin, yung soul na yon nagde-desire. Yung soul na yon nakakaramdam at mayroong gusto. Di ba? Sa buhay ni David sang it, sabi na nga dun sa Psalms, alam niyo ba yan? Yung as the deer pattern for waters, di ba? Yung isa na kung gano'n siya nauuhaw sa tubig, sabi niya, gano'n din ang aking kaluluwa na uuhaw sa iyo, Panginoon. Kaya minsan, sabi niya na, nilagay ko yata dyan, ang Psalms, yan. Yan yung ano niya, pero background lang yan. Next slide. Hindi pa nilagay dyan na. Yan. Okay. Next. Hindi yan yun. Nasa bandang baba siguro po. Isa pa. Ayan. Psalms 42:1. As the deer pants for the waters brook, sabi niya, so pants my soul for you. So, sa ibang version, so my soul thirsts for you. Si David, alam niya or nalaman niya na yung kaluluwa niya ang hinahanap ay ang Panginoon. At doon sa isang sa Isaiah, I think so. Sabi niya doon, sa Isaiah, na sabi niya, at night my soul longs for you. Indeed, my spirit within me seeks you diligently. For when the earth experiences your judgment, the inhabitants of the world learn righteousness.
Si Isaiah, sinasabi niya rin na tuwing gabi, yung kaluluwa ko, hinahanap ka, Panginoon. Pansinin niyo, no? Bago ka matulog sa gabi or at night, parang may kulang, di ba? Lalo na nung hindi ka pa nanampalataya sa Panginoon. Di ba? There's something missing na you want to do, pero hindi mo ma-fulfill, di ba? Parang may hinahanap ka, parang may gusto kang kainin. Parang nag-crave ka for something na hindi mo matukoy kung ano yun. Or, you're scared of something na pwedeng mangyari, but hindi mo ma-distinguish kung ano yun. Di ba? Pero in the morning, okay na naman ang lahat, di ba? Pero pag gabi, parang nababagabag ka na hindi mo malaman kung ano yun. Pero pag umaga na, okay na naman. Nagtatrabaho ka na naman. Parang wala na sa iyo yun. So, sa Isaiah, nalaman niya, sabi niya, at night, my soul longs for you. And in times of darkness, lalong-lalo na yon, hinahanap ng ating kaluluwa ang Panginoon. Kaya sa time ni David, nung nasa dark moment si David, doon niya yun nalaman. Kaya pag happy moments, ibig sabihin, no? Yung kanina, sabi ko, kapag nag-produce ng happy hormones o good hormones ang ating katawan, diba, masaya tayo, energetic tayo. So, hindi tayo masyadong naghahanap ng something, diba, parang feeling fulfilled tayo. But in the darkest moment or in the darkest hour of our lives, o kapag malungkot tayo, doon tayo naghahanap. At ano yung hinahanap natin? Okay, puntahan natin yung kwento ni David. David, sabi niya dito, there's a inner struggle of David. So, ikukwento ko lang po. Nung si David ay nagkasala sa Samuel chapter 2, okay, kinonfront siya doon ni Nathan, si Prophet Nathan, at sinabi sa kanya yung pagkakasala ni David. Then, sa Psalms 51, doon na, sinabi na ni David, kasi nung na-realize niya na nagkasala siya sa Panginoon, doon niya ginawa yun, yung Psalms 51, no? At doon niya in-acknowledge yung paghuhulang niya, yung pagkakasala niya. And even in Psalm 63, isa na naman yun sa darkest moment ni David, yun naman yung hinahabol siya bibigyan ko lang kayo ng konting background, no, para mamaya pasadahan lang natin. In Psalm 63, yun yung nagkaanak na si David, na si Absalom. Si Absalom, anak niya kay Maaka, o hindi ko alam how you pronounce it. Okay, Maaka. At si Absalom, nauwi niya kasi yung favor ng mga tao. Ngayon, buhay pa si David, gusto niya nang maging king. Kaya, in-overthrow niya or pinalayas niya si David. Kumbaga, gusto niyang patayin si David nung panahon na yun. Kasi hanggat buhay ang hari, sila mga prinsipe pa rin, di ba? Ganun tayong mga maharlika. Ganun ang, di ba? Sa napapanood natin, di ba? Hanggat buhay yung hari, hanggat hindi niya pinapasa yung trono, hindi siya magiging hari. So, gusto niya ni Absalom patayin si David, kaya si David tumakbo sa wilderness. At doon nagtago siya. At yun, naramdaman niya na naman yung darkest moment sa buhay niya. At sinabi niya yun sa Psalm 63. Okay? Doon niya na-realize kung gano'n niya kakailangan ang Panginoon. So, sabi niya dito, unang-una, how to keep our stronger attraction to God. So, number 1, follow the guardrails. Okay? Merong tayong mga dapat sundan. Meron dapat tayong di ba nakikita natin dito sa mga tulay, ganun, di ba? Merong harang para hindi malaglag yung mga tao. Pero yung napanood ko sa kailan lang, no, sa San Fermin ata yun. Binunggo niya yung parang porter, ganun. Yung semento, di ba semento pa yun, no? Napakasag yun, no? Tapos nalaglag pa rin siya sa sapa yata yun. Or sa creek, sa San Fermin. So, dun kagrabe, no? Napakadami na aksidente ngayon. Nasingit ko lang. But, we need the guardrails, okay? Kaya yung minsan, yung mga guardrails or trails, may mga reflectorized.
Para kitang-kita natin na hindi tayo dapat dito babanggana or hindi na dapat tayo lumagpas dito. At ganoon ang salita ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya doon sa Hebrews, na ang salita ng Panginoon, sabi niya, ayan, Hebrews chapter 4 verse 12, "For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit." Kaya nung sinabihan ni Nathan, or kinonfront ni Nathan si David, tumagos yun hanggang sa kaluluwa ni David. Nung sinabi sa kanya, alam niyo yung, minsan ganun tayo eh. Hindi na tayo aware na sumusobra na pala tayo, di ba? Hindi na tayo aware na may kasalanan na pala tayo. At yun yung nangyari kay David. No? Hindi siya naging aware na sumusobra na siya. Kasi hari siya eh. Minsan, sa buhay natin, kapag nandun ka sa peak mo, or nandun ka sa teritoryo mo, di ba? Or ikaw yung pinakamataas doon sa lugar na yon, hindi ka pwedeng magkamali. Di ba ganun yung kaisipan natin? Hindi, ako ang tama. Ako ang masusunod, di ba? Ganun tayo. Hindi natin minsan pinapayagan or minsan di natin inaamin na nagkamali tayo, di ba? Aminin man natin sa hindi, di ba? Ang mga lalaki ganun minsan eh. Mahirap aminin na nagkamali tayo, di ba? Ay, madalas ba? Oo, mga babae yun, yung gano'n. Palaging takot daw. Dito. Ang mga babae parang gano'n yata, no? Tayo lagi nagsasorry lang. Nakaka-relate? Nakaka-relate? Ay, hindi ba nakaka-relate? Okay. So, gano'n, minsan, di ba? Minsan ang hirap aminin na nagkasala tayo. Unless someone tells us. And the Word of God, sabi nga, yun yung nagsasabi sa atin. At tumatagos yun hanggang sa kabuto-butuhan natin at sa kaluluwa natin, di ba? Kaya, di ba kapag may masakit na sinabi na salita, ouch, sabi natin, di ba? Aray ko. Tagos hanggang buto, di ba? Tagos hanggang buto. Kasi hanggang kaluluwa tumatagos. Ibig sabihin, hanggang sa buto, nandun yung kaluluwa, di ba? So, that's the Word of God. Okay, so kailangan natin ang Word of God. Kaya sabi ni David, your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Iba lang yung ilaw sa paanan natin, di ba? Di ba pag nagpa-flashlight tayo, minsan iniilawan natin yung malapit sa paa natin, di ba? Kasi baka may bato na maliit, di ba? Maliit lang na bato, mabalit ka nga may tinko, di ba? Pwede kang matapilong. Then, gusto natin minsan, iba lang yung ilaw sa harapan natin, di ba? Kaya nga, ang Kirima, di ba? Pinopromote na. Doon sa dulo, nag-ilaw sila sa daraanan. Iba lang yun, di ba? Kaya nga sa may sasakyan, iba lang yung fog lamp, the fog light, di ba? Iba lang yung headlight. So we need that in our lives in order to guard our steps, di ba? Kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Kung hindi kinonfront doon si David napahamak doon. And, ito naman yung maganda kay David. Nung na-confront si David, inamin niya agad na nagkasala siya. Diba? He recognized na nagkamali siya. So, ganun po tayo minsan, diba? Ganun ba tayo minsan? O magra-rason na naman tayo? Hindi. Diba? Ang hilig natin sa rason, sinasabi sa atin na dapat sa'yo mag-abogado kasi magaling ka mag-rason. Aray ko. Aray ko. Pag tinamaan ka, sabihin mo, aray ko. Ayun. Sabi niya dito, si David, nung na-recognize niya, Psalms 51 verse 3 to 4, sabi niya, pagkakasala ko'y kinikilala ko, di ko malilimutan, laging alaala. At, ito pa, minsan, ito ang maganda kay David, na-realize niya, kasi dahil siya yung hari, siya yung pinakamataas, si David, takot siya na mawala yung presensya ng Panginoon. No? Takot siya na mismo magkasala sa Diyos. Mas takot siya na magkasala sa Diyos kaysa sa tao. Kasi ang tao, hindi siya kayang kastiguhin eh.
Kasi siya yung hari, kasi siya yung pinakamataas. Pero mas natatakot siya kasi ang Diyos, kaya siyang kastiguhin, kaya siyang paluin. No? And sabi niya dito, for I know my transgression and my sin is always before me. Yung kasalanan ko, yun yung, yun yung parang nagpahamak sa akin. Alam niya yun. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, it's not to restrict us. Hindi yun para, bawal, di ba? Sa salita ng Panginoon, bawal lang ganito, bawal lang ganito. Hindi. Ang salita ng Panginoon ay para protektahan tayo. Di ba? Kailangan natin yun na protection natin sa araw-araw. Kaya nga sabi ni Moses, sabi niya nung, remember the laws, sabi ni Moses doon, alalahanin niyo, kasi yun yung magpapahaba sa buhay ninyo. It will keep you alive, sabi niya sa mga taga-Israelita. Yun yung time na magde-depart na siya or hindi na siya sasama. Kasama ng mga Israelita na papasok sa Promised Land. Kasi si Moses nagpaiwan sabi niya, alalahanin niyo, yung salita ng Panginoon o yung mga laws. Bakit? Kasi yun yung magpapanatili sa inyong buhay. Kasi alam niya na kapag sumobra na yung Israel, pwede silang mamatay instant. Di ba? Ganun yung pag binasa natin, yung mga nagsumamba doon sa Golden Calf, di ba? Bumuka yung lupa tapos nilamot sila. So anytime, they will die. Kaya nga sabi ni Moses, pag inaalala mo yun, hahaba yung buhay mo. So, hindi yun to restrict us, but it will give us a long life. It is to protect us. Amen? Amen. Amen. So that's what we need. And sabi niya dito, number 2, fix the heart, not the image. Okay? Ang salita po ng Panginoon, ang isa sa mga inaayos doon ay yung puso natin. Amen? Amen. But it will reflect, di ba? Kasi kapag ayos yung puso mo, lumalabas yan sa mukha mo daw. Di ba? Yung glory ng Panginoon, lumalabas sa iyo. Kaya nga si Moses, pag akyat niya sa mountain, kausap ang Panginoon, pagbaba niya, sabi nila, Moses, nakakasilaw ka, hindi ka namin kayang tignan. Kasi dala-dala niya yung glory ng Panginoon, nagre-reflect sa mukha niya. Pwede mo bang takpan yung mukha mo? Sabi nila kay Moses. Bakit? Kasi nandun nagre-reflect yung glory ng Panginoon. Ibig sabihin, pag naayos po yung puso natin, sa salita ng Panginoon, nagiging ayos din yung ating, at kagagalang tayo. Di ba? The way we act, nagiging maayos. Hindi ka nagalaw-gaw, magsalita. Nahinay ka nang magsalita kasi makasakit ka ng tao, di ba? Natututo ka ng gumalang sa mga bata. Di ba? Sa mga mas nakakatanda sa'yo, natututo ka ng gumalang. That's fixing our heart. God is fixing our heart when we have the Word of God. At isa po dito, sa nangyari kay David, nung sinabihan na siya ni Nathan, ni Prophet Nathan, na may kasalanan ka, sabi niya, agad na nagsisi si David, sabi niya, pinunit niya yung damit niya, he rent his clothes, pinunit niya at nagdamit siya ng sako. At noon po, pag nagdamit ka ng sako, ibig sabihin nag-aayuno ka. At sa hari na yon, parang ang hirap aminin talaga na may kasalanan siya. Kasi halata-halata na nakadamit siya ng sako. Bakit nagpa-fasting si David? Kasi yan, nagkasala si David. Di ba? Parang gano'n minsan ang hirap aminin sa publiko, di ba? Na nagkasala ka. Pero may mga gano'n pa rin di ba? Yung walang remorse, di ba? Nagkasala na. Pero wala pa rin remorse hindi halata na nagsisisi. Diba? But David, pinakita niya na nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya minsan pag nag-sorry sa'yo, yung tao, sabi na, hindi ko na ulitin. Pero minsan pag tinignan mo, parang di nagsisisi, di ba? Serious ka ba? Di ba? Kung seryoso ka, bayaran mo din. Kasi, at tagal na di ba? Okay. Ganun po, it reflects, sabi niya, mas maganda na mas maayos yung puso natin kaysa yung pananamit natin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, Samuel, saglit lang, hindi yung panglabas yung tinitignan ko hindi yung puso. Kapag inaayos po natin yung puso natin, yun yung pinapakita natin sa Panginoon. Yun ang nakikita ng Panginoon, ang puso natin. At wala tayong may tatago. Kahit pamaayos ka manamit, okay ka sa labas, di ba? Mukha ka namang masaya.
Pero hindi mo may tatago sa Panginoon. Kung ano yung nasa loob po ng puso natin. So, we fix our heart, not our image. Okay? Ang pag-ibig na Jesus lang ang makakapuno sa puso natin. Kaya nga, yung kinanta natin kanina, no? At the cross, alam niyo ba, na-remind sa akin yun, nung nagsisisi si David, or nung pumunta siya sa wilderness kay Absalom, sabi niya noon, kasi alam niya mamamatay si Absalom eh. Kasi ang lahat ng kumakalaban sa hari, pinaparusahan ng Panginoon. Kung sino yung pinaupo na hari ng Panginoon, hindi mo pwedeng, kaya nga, hindi mo siya pwedeng kontrahin kasi ang mismong Panginoon ang kinukontra mo. Yun, alam niya yun ang batas. Okay, kaya nung nalaman niya na mamamatay na si Absalom, ang sabi ni David, ako na lang sana yung mamamatay. Imbis na si Absalom. That's the love of the Father. And that God revealed it to me na ganoon tayo kamahal ng Panginoon. Tayo sana yung mamamatay sa kasalanan natin. Pero sabi ng Diyos, ako na lang yung mamamatay. So He sent His Son through Jesus Christ and He died for us. Amen? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. And that's the love of the Father. Kaya nga, di ba, pag ang mga magulang hindi kayang tiisin ng anak, di ba, imbis na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. And that's the love of the Father. Ganun kamahal ni David si Absalom. At ganun din, nagkasala si David. Alam niyo, ang sabi sa kanya ng Panginoon, mamamatay ka sana, David, pero dahil nagsisi si David, ang namatay yung anak niya. Yung anak niya sa pagkakasala, no? Nung nagkasala si ni Bathsheba. Nandun sa Revelation, the Son died for our sins. Amen. Who is the Son? It's Jesus Christ. Amen. Imbis na tayo sana mamatay sa kasalanan natin, may namatay para sa atin. At yun yung anak ng Jesus. Siya'y nagkatawang tao. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ganun ka kamahal ng Panginoon. At yung pag-ibig na yon, yun yung makakapuno sa puso natin, sa kaluluwa natin. Alam ni David yun, that love, that's what David's longing. Yun yung hinahanap ng kaluluwa niya, yung pag-ibig na yun. Ano? Kaya sa 3 sabi dito, how to keep our stronger attraction to God, seek God in secret place. Si David, sabi niya, meron siyang one thing. There's one thing I'm looking for. There's one thing I want. Sabi niya, kasi si David, naranasan niya na naging hari. Siya, until now, is one of the greatest kings na tinuturing sa Israel. Alam niyo ba yun? At, alam niyo, pag dadalawin siya, hindi ka pwedeng pumunta nang wala kang regalo sa hari. Diba? Hindi ka pwedeng pumunta na wala kang, tawag dito, schedule. Di ba? Pag wala kang schedule, hindi mo pwedeng harapin ang hari unless meron kang importanteng dala-dala. So, ganun nun. Ganun po katindi si David. Pero, hindi niya hinangad yung kayamanan pa. Sabi niya, meron akong isang hinahangad. And that is the presence of God. Kaya nung nagkasala siya, takot na takot siya at nagsisi siya dahil ayaw niyang mawala. Kaya dun sa Psalm sabi doon, oh, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Take me not away in your presence, O Lord. And let not your Holy Spirit depart from me. Diba? Ayaw niyang mawala sa presensya ng Panginoon. Yun yung hinahanap ni David. Yun yung one thing na gusto niya. And even Meshach, Shadrach, and Abednego, or Daniel, alam natin na every, sabi nila na parang 3 p.m., Daniel prays to God. He seek God with his whole heart every time. Kaya nga sabi ni Justin kanina, no, testify niya, sabi niya, seek ye first the kingdom of God. At yung sana all mo, sabi niya doon, and all these things shall be added unto you. See,
God and His righteousness. Okay? And all these things shall be added unto you. So if we seek God first, yung sana all mo, ibibigay sa'yo. Amen? Amen. Amen. So, seek God in secret place. Sabi niya dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap-hanap ang muhaw kong kaluluwa. Sa Psalm 63, Ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Para akong, sabi niya, meron akong kaibigan no, na sabi niya, para daw siyang water lily na nilagay mo sa disyerto. Ganun daw yung pakiramdam na wala yung presensya ng Panginoon. Sabi ko naman, hindi ka naman water lily, cactus ka naman. Cactus. Cactus kasi ang cactus pwede sa disyerto, di ba? Mabubuhay ka kasi yung nasa sayo, yun yung living water. Amen? And that is Jesus Christ. Hindi ka na masabi niya, hindi ka na muling mauuhaw, hindi ka matutuyo, kasi yun yung nasa iyo. Amen? Amen. Amen. So that's what we need. We need to seek God not only, ito kasi public to di ba? Makikita ka But we need to seek God in our sacred place, in our private moments. Amen? Yun yung ikaw na lang sa gabi. Di ba? Although may katabi ka, pero pag natulog na yun, hindi mo pwedeng gisingin yun para dalawa kayo, di ba? Ikaw lang yung may hinahanap sa Panginoon. Ikaw lang yung may hinahangat. At yun yung hinahanap-hanap mo. At gawin mo yun, secretly or in your private life. You need God. Amen? More than you can imagine. We need God. Itong panibagong taon na ito, itong February na ito, kahit pa bigyan ka ng bulaklak, kahit pa bigyan ka ng tsokolate, may kulang pa rin, di ba? Kahit pa sinabi mo nahanap mo si Dawan, dahil lumipas si Dawan, si Dato na, kahit si Datri, di ba? Meron ka pa rin hinahanap-hanap. And that is what your soul longs for. Amen? And that is God. We need Him in our life, and we need to love Him with all our soul. Amen? So, sa pagkakataong ito, you want you to realize, no? How your whole being needs God. Like David, sabi niya, it's like, I'm thirsty, and I need water. Kung ano yung kulang sa buhay mo, sa puso mo, yun ng Diyos. At yun siya lang ang makakapuno nun. Kaya sabi nila daw, our heart is like a donut. Diba? Merong butas sa gitna. At yung butas na yun, sigat ang makakapag-feel nun. Amen? Amen. Amen. Tumatay lahat. You know, there are times that pakiramdam mo, something is missing. And sometimes nakakapagod din, di ba? Meron yung gabi talaga na pagod ka. Like David says, my soul is weary. He's so tired kasi tinatakbuhan niya si Absalom. Pagod na ako, sabi niya sa Panginoon. Lord, pagod na ako. Ang physical kasi kahit matulog ka ng gabi, pag nagising ka ng umaga, pag yung kaluluwa mo pagod na pagod, kahit pa more than 12 hours ang tulog mo, you cannot recover. Have you experienced that? Yes, I do. Hapong-hapo kasi pant. Diba? Hapong-hapo kasi gabi. Yung mga panahon na yun, siguro, sabi ko kasi nasa kuweba lang siya, pwede siya matulog na maghapon. Pwede siyang, sabi natin, yung pahinga na hinahanap natin. Can only receive that rest in Jesus Christ, in His presence. And this is
what we call the Sabbath day, the day of rest. Rest in the presence of God. So I declare in the mighty name of Jesus that you will receive that rest. What your soul longs for, I pray, may pagkakaloob ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na